Nakakita na ba kayo ng pusa at napaisip, ito ba ay pusa talaga o isang lynx lang na pinamaliit? Kung oo, alam ninyo na ang pinag-uusapan natin. Pero kung hindi, maghanda kayong mamangha. Ngayon, lulubog tayo sa mundo ng mga alagang pusa na sa kanilang laki pa lang ay binabasag na ang lahat ng stereotype ng maliit at malambot na pusa. Pag-uusapan natin ang mga tunay na higante na komportabling natutulog sa mga sofa, sa tabi mismo natin. At maniwala kayo, pagkatapos ng video na ito, iba na ang inyong pananaw sa mundo ng mga alagang hayop. Saan nga ba nagmula ang ganitong kalalaking pusa? Likas na sa tao ang pagkaakit sa malalaki at kahangahangang bagay. Ngunit pagdating sa mga pusa, medyo mas komplikado ang lahat. Ang ilang lahi na ating pag-uusapan ngayon ay bunga ng mahabang natural na ebolusyon sa malupit na kondisyon. Ang iba naman ay resulta ng sadyang pagpaparami at kung minsan ng matatapang na eksperimento sa pag-i-crossbreed sa kanilang mga ligaw na kamag-anak. Kaya tara, na't alamin natin kung sino-sino ang mga pusa na ito sa mundo ng mga heavyweight ng pusa. Sige, umpisahan natin sa tinaguriang hari ng mga higanting alaga sa bahay na halos lahat ay pamilyar na. Siyempre, ang pinag-uusapan natin ay ang Maine Coon. Madalas siyang tawaging gentle giant at karapat-dapat sa kanya ang bansag na iyon sa lahat ng aspeto. Kapag tiningnan mo ang pusang ito na may matipunong katawan, matatalim na tingin, at mga kumpol ng balahibo sa dulo ng tenga na parang sa isang tunay na lynx, ay aakalain mong isa siyang mabangis na mandaragit sa gubat. At linawin na natin agad ang isang malaking alamat. Hindi, ang Maine Coon ay hindi produkto ng pagtawid ng pusa at raccoon, bagamat ang kanilang balahibong buntot ay lubhang magkamukha. Sa totoo lang, ang lahing ito ay resulta ng natural selection sa malupit na klima ng estado ng Maine sa Amerika. Ang kanilang makapal na balahibo at malalaking sukat ang tumulong sa kanila upang makaligtas sa maniebeng taglamig. Ngayon naman, pag-usapan natin ng sukat nila na talagang nakakamangha. Ang bigat ng isang adultong pusa ay madaling umabot sa 10 sa 12 kilo at ito ay hindi taba kundi puro kalamnan. Dahil sa kanilang haba at bigat, ang Maine Coons ay regular na napabilang sa Guinness World Records bilang pinakamalalaking alagang pusa. Pero ano nga ba ang nakatago sa likod ng kanilang kahangahangang panlabas? At ang nakatago doon ay isang napakabait at palakaibigang pag-uugali. Ang Maine Coons ay madalas ikumpara sa mga aso. Sila ay tapat sa kanilang may-ari, masayang nagdadala ng mga laruan, at magaling makisama sa mga bata at iba pang hayop. At ang kanilang boses, isa itong kakaibang sorpresa. Sa halip na isang nagbabantang meow, mas madalas kang makakarinig ng malambot, halos parang huni ng ibon na hindi bumabagay sa kanilang matikas na itsura. Ngayon naman, maglakbay tayo mula sa mga kagubatan ng Amerika patungo sa nababalutan ng niebe na mga fjord ng Scandinavia. Dito, sasalubungin tayo ng isa pang kahangahangang nilalang mula sa kalikasan, ang Norwegian Forest Cat. Kung ang Maine Coon ay parang isang Amerikanong magsasaka, ang Norwegian naman ay tunay na lahi ng mga Viking. Ito ay isa sa pinakamatandang lahi na ang kasaysayan ay nababalot ng mga mito at alamat. Sinasabi na ang mga malalambot at malalakas na pusang ito ang sumama sa mga Viking sa kanilang malalayong paglalaybay sakay ng mga drakar. Hindi lang sila simpleng alaga, kundi mahahalagang miyembro ng koponan na nagbabantay sa mga suplay ng pagkain laban sa mga peste. Binanggit pa sila sa mitolohiyang Norse, inilalarawan bilang dambuhalang nilalang na humihila sa karwahe ng diyosang si Freyja, ang pangunahing ipinagmamalaki at natatanging katangian ng Norwegian Forest Cat
ay ang napakaganda nitong dobleng patong na balahibo. Ang makapal at mainit nitong panloob na balahibo ay nagbibigay proteksyon laban sa matinding lamig, habang ang mahaba, makintab, at hindi tinatabla ng tubig sa panlabas na balahibo naman ay pumipigil upang hindi sila mabasa sa ulan o niebe. Ang balabal na ito ay hindi lamang nakakatulong sa kanila upang mabuhay sa malupit na klima, kundi ginagawa rin silang mahuhusay na mangingisda. Kaiba sa maraming kapwa nila pusa, ang mga Norwegian ay labis na mahilig sa matataas na lugar at maituturing na walang kapantay sa pag-akyat. Para sa kanila, ang umakyat sa pinakamataas na aparador o maging sa puno ay hindi isang problema, kundi pang-araw-araw na ehersisyo at pagpapakita ng kanilang liksi. Malalakas sila at malalaya, ngunit sa kabila nito ay labis na nakadikit sa kanilang pamilya. Bagaman hindi sila mahilig sa labis na paglalambing. Ngayon, dumako naman tayo sa Siberia, isang lugar na kasing tindi ng lamig at ganda. Sa lugar na ito, matatagpuan ang isa pang naglalakihang at balahibuhin na pusa, ang Siberian Cat. Ang pangalan pa lang nito ay nagpapahiwatig na ng kanyang pinagmulan at katangian. Hindi lang ito basta lahi, itinuturing itong pambansang yaman ng Russia, isang buhay na representasyon ng lakas at likas na kalusugan. Tulad ng iba pang malalaking lahi ng pusa na nabanggit natin, ang Siberian ay isang aboriginal breed o katutubong lahi na natural na umusbong at nabuo ng walang pakikialam ng tao. Ang kanilang matipuno, maskulado at bilog na katawan, kasama ang makapal na balahibo na may tatlong sapin, ay perpektong idinisenyo para makaligtas sa isa sa mga pinakamalamig na rehiyon sa mundo. Ang kanilang marangyang balahibo ay hindi lamang nagbibigay init, kundi may kakayahan ding magtaboy ng tubig. Narito ang isang nakakatuwang kaalaman, lalo na para sa mga madaling alerdihin. Mayroong popular na paniniwala na ang mga Siberian cat ay hypoallergenic o hindi gaanong nakakapagdulot ng allergy, at hindi naman ito puro sabi-sabi lang. Napatunayan sa siyensya na ang kanilang katawan ay mas kaunti ang nagagawang protein na tinatawag na FeL-D1, na siya namang pangunahing sanhi ng allergy sa mga pusa. Hindi man ito garantiya na 100%, pero para sa maraming taong may allergy, ang Siberian Cat ay maaaring maging tanging paraan para magkaroon ng alagang pusa. Pagdating naman sa ugali, ang Siberian Cat ay nagpapakita ng perpektong balanse. Sa isang banda, napanatili nila ang kanilang likas na ugali sa pangangaso. Matatalino sila, malalakas, at may sariling pag-iisip. Sa kabilang banda, sila ay labis na malambing at tapat na kasama, na lubos na nagmamahal sa kanilang pamilya at mahusay umintindi ng damdamin ng kanilang amo. Ngayon, maghanda na tayo sa sobrang lambot at kaibig-ibig na nilalang, dahil ang susunod na lahi sa ating listahan ay ang ragdoll, na ang ibig sabihin sa Ingles ay manikang basahan. Ang pangalang ito ay hindi lang basta hango, kundi saktong-sakto ang paglalarawan nito sa kanilang pinakanatatangi at kahangahangang katangian. Ang totoo, kapag binuhat mo ang isang ragdoll, buong katawan niyang inirere-relax ang lahat ng muscles. Talagang lumalambot siya at nagiging parang malambot na laruan. Ang katangiang ito ay bunga ng sinadyang pagpapalahi, at ito ang nagpabantog sa kanila bilang isa sa mga pinakamalambing at mapagtiwalang lahi sa mundo. Pero huwag kayong magpalinlang sa kanilang malaanghel na ugali, dahil sila ay napakalalaking pusa. Ang mga adultong lalaking pusa ay maaaring umabot sa 9 hanggang 10 kilo ang timbang, na naglalagay sa kanila sa parehong kategorya ng mga Maine Coon pagdating sa laki. Ang kanilang matipunong katawan ay nababalutan ng napakalambot
malasutla at katamtamang haba ng balahibo. Ang kanilang tatak naman bilang lahi ay ang malalaki, nakakaakit na asul na mga mata na hugis itlog. Ang mga ragdoll ay perpektong alaga para sa mga nakatira sa apartment at sa mga pamilyang may mga anak. Sila ay napakatahimik, hindi nangangailangan ng malaking espasyo para maglaro at mas gusto nilang magpalipas ng oras na nakahiga sa kandungan ng kanilang may-ari. Madalas silang tawaging pusa-aso dahil sinusundo nila ang kanilang mga may-ari sa pintuan at sumusunod sa kanila saan man sila magpunta. Sila ang mismong representasyon ng lambing at katahimikan sa isang malaki at balahibong katawan. Ngayon, humanda kayo dahil tatalon tayo mula sa malalambot na kaibigan patungo sa mga pusang may dugong tunay na ligaw. Kilalanin ng savannah, isang cheetah sa miniature, at hindi lang basta paghahambing yan, may dahilan. Ang savannah ay hindi lang basta ordinaryong lahi. Ito ay bunga ng pagtawid ng domestic cat at African serval, isang mailap na mandaragit na may napakahahabang binti at malalaking tenga. Ang ligaw na ninuno nito ang nagbigay sa savannah ng kakaibang anyo na hindi mo mapagkakamalan. May batik-batik na balahibo, matipunong katawan at titig na nagpapahiwatig ng talino ng isang ligaw na hayop. At dito na tayo sa kanilang laki. Ang savannah ay opisyal na may hawak ng Guinness World Record sa taas mula sa balikat with their height sa mga alagang pusa. Maaaring hindi sila ang pinakamabigat, pero ang kanilang matangkad na katawan at napakahahabang binti ay nagbibigay ng impresyon ng isang napakalaki at eleganteng hayop. Ang ugali ng savannah ay kakaiba rin. Hindi ito yung pusa na buong araw matutulog lang sa sofa. Sila ay napakatalino, mausisa at puno ng enerhiya. Ang talon nila mula sa pagtayo ay maaaring umabot ng 2.5 metro. Kaya naman, ang pag-aalaga ng ganitong pusa ay isang malaking responsibilidad. Kailangan nila ng malawak na espasyo, matataas na palaruan at patuloy na pampatalinong aktibidad para hindi sila mainip at masira ang bahay. Panghuli sa ating listahan ay isa pang kahangahangang hybrid na may ligaw na pinagmulan, ang Chosy o kilala rin bilang Hausie. Kung ang savannah ay nagmula sa African serval, ang Chosy naman ay may lahi ng reed cat o swamp lynx na matatagpuan sa Nile Valley. Ang lahing ito ay pinagsama ang kagaraan at lakas ng ligaw na ninuno, kasama ang mapagmahal na ugali ng isang alagang pusa. Sa panlabas na anyo, ang Chosy ay parang isang maliit na puma. Mayroon silang mahahabang binti, matipunong katawan, maikli at makapal na balahibo, at madalas ay mayroong mga tufts ng balahibo sa tainga. Ang bigat ng isang adult Chosy ay maaaring umabot ng 12 at kung minsan ay 15 kilo na naglalagay sa kanila bilang isa sa pinakamabibigat na alagang pusa sa buong mundo. Sila ay nilikha para sa mga taong gusto ang hitsura ng ligaw na pusa, ngunit nais magkaroon ng isang ligtas at palakaibigang alaga sa bahay. At naging matagumpay ang mga breeder sa layuning ito. Ang Chosy ay labis na aktibo, matalino at mapaglaro. Gustong-gusto nilang nasa sentro ng atensyon at nangangailangan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa tao. Tulad ng savannah, ang Chosy ay hindi para sa mga baguhan sa pag-aalaga ng pusa. Kailangan nila ng malawak na espasyo para sa paglalaro, matataas na scratching posts or cat trees at maraming laruan para sa kanilang pag-iisip. Maaari silang turuan na sumunod sa mga utos, maglakad ng nakatali, at kahit magbukas ng mga pinto. Hindi lang sila basta alaga, sila ay tunay na kasama at miyembro ng pamilya na nangangailangan ng maraming oras at atensyon kapalit ng walang hanggang pagmamahal at katapatan.
Kaya ano nga ba ang ating napagtanto? Tiningnan natin ang iba't ibang uri ng dambuhalang pusa, mula sa malalambot at mababait na Maine Coon hanggang sa maringgal at medyo mailap na Savannah. Ngunit narito ang pinakamahalaga at nakakamanghang punto. Ang pinakamalalaki at pinakakahangahangang domestic na pusa na pumupukaw ng mga record sa sukat ay hindi na talaga ganap na alaga. Ang mga lahi tulad ng Savannah o Chosy ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng ating komportabling mundo at ng ligaw na kalikasan. Ang pagmamay-ari ng ganoong uri ng pusa ay hindi lang simpleng pag-aalaga ng hayop. Ibig sabihin, pinapayagan mong pumasok sa iyong tahanan ang isang piraso ng ligaw na mundo, kasama ang mga instinct nito, enerhiya at pangangailangan. At ito ay nagbibigay ng malaking responsibilidad sa may-ari. Iba ang mag-alaga ng malambing na ragdoll at ibang-iba naman ang magbigay ng maayos na tirahan at pangangalaga sa isang supling ng African serval. Sa kabuuan, ang mundo ng malalaking pusa ay hindi kapanipaniwalang sari-sari. Mayroong tahimik na kasama para sa mapayapang gabi at mayroon ding masiglang explorer para sa mga aktibong tao. Ang pangunahing nagbubuklod sa kanila ay ang malaking puso na nakatago sa malaking katawan. Bawat isa sa mga lahing ito ay nagpapatunay na hindi ang sukat ang pinakamahalaga, ngunit ito, walang duda, ay nagdaragdag ng kakaibang ganda at karisma sa kanilang pusa na pagiging matikas. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mawalan ng mga bagong kahangahangang kwento mula sa mundo ng mga hayop. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong lahi sa mga dambuhalang pusa na ito ang higit na nakakuha ng inyong atensyon? O baka naman, mayroon kayong sariling malambot na higante sa bahay. Siguraduhin na ibahagi ang inyong kwento sa comment section.